Hello, kamusta tayong lahat? Kamusta ka na, Iska? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth, for He is faithful to us for all eternity, and He will fulfill all His promises to His children. We are the children of the Almighty Father because He created us in His image and likeness. Therefore, we are His treasure, and our Father, He is our inheritance. And that's the reason why our Father sent to us our Savior, the Emmanuel, the Lamb of God, the bread of life, the man clothed in linen with an inkhorn. He's the one writing our names in His book of life, our Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. And whoever calls on the name of Jesus Christ will be saved. Because our Father gave Jesus power, dominion, and authority in heaven and on earth and under the earth to Jesus Christ. Jesus Christ is the coming King. And He is also our friend. He laid down His life for His friends. Jesus is also faithful to us, and He forgives sins like the Almighty Father. He has the power to forgive our iniquities because He is like our Father. He is faithful and true. He is victorious. That's why we will also be victorious if we have Jesus Christ in our hearts. Jesus Christ is also the one presenting us to our Father. And our Father said, Jesus Christ is His only begotten Son, and we must listen to Jesus Christ. He is also our great teacher and a prophet. He will come again to judge the living and the dead. Jesus Christ. And our Jesus prayed to our Father to send to us the Holy Spirit. And now we have the fruits of the Holy Spirit, and we have the gifts of the Holy Spirit. The Holy Spirit lives in our hearts because we are the temple of the Holy Spirit, and our Father and Jesus Christ is also in our hearts. Anong lang gagawin lang natin? To believe in Jesus Christ, to obey the commandments of our Father, to do the work, to have faith in Jesus Christ, to remember His teachings. So last time, Iska, we read Psalms chapter 69, 70, and 71. For recap, Iska, si David, yung problema niya, yung trials and tribulations na nararamdaman niya or naranasan niya, up to his neck na, malulunod na siya. At pagod na rin siya sa kanyang pag-iyak. Kaya humihingi siya ng tulong kay Almighty Father. Si David, never siya nag-worship ng false gods. He only worshiped the Almighty God. Si Saul, anong ginawa ni Saul? He worshiped himself, no? Yung unang king ng Israel. Si Solomon, anong ginawa ni Solomon, anak ni David? Si Solomon, he worshiped the deities of his wives. Pero si David, he's different. He was set apart by our Father.
May promise si Almighty Father kay David. Kaya kahit na nagkasala si Solomon, dahil may promise si Almighty Father kay David, pinatawad ni Almighty Father si Solomon. Si King Saul, hindi na siya pinatawad ni Almighty Father because Saul was wicked. He became arrogant. So si David dito, umiiyak siya kay Almighty Father. At may mga taong galit sa kanya na wala namang dahilan. Inaaway siya, binubuli siya. Pero his refuge ay si Almighty Father. Tayo rin, our Father, He is our refuge. He is our strength. He is our tower. So yung mga kumakalaban kay David, nawala na. Or tinatanggal ni Almighty Father sa buhay ni David to protect David. So tayo ganun din. Si David, naging kaaway niya, yung kanyang mga brothers, yung kanyang mga kasama. Pag sinasabing brothers, hindi lang to yung talagang kanyang kapatid, kundi yung mga anak ni Israel or Jacob, no? Brothers din niya kasi matatawag yung mga sons of Manasseh, sons of Joseph, gano'n. Kasi nga magkakadugo sila. At yung mga galit kay Almighty Father, nagagalit na rin kay David. The reproaches of those who reproach you have fallen on me. So nadamay si David. Tayo rin ganito, yung mga taong galit kay Almighty Father, nadadamay tayo, nagagalit na rin sila sa atin. Pero tatawag tayo kay Almighty Father to protect us. Kaya nga dito si David, siya ay naging byword, naging kwento. Ilang beses siyang hinahanap ni King Saul. Kung saan siya tumira. Pati yung mga lasinggero sa kalye. Kasi noon na mayroon ng wine noon, ano? So pag nalalasing sila, nagkakwentuhan na rin sila. Pagkakwentuhan nila si David. At alam ni David yon dahil nga nakakarating sa kanya. So tayo rin, minsan, bida tayo. Tayo ang pinagkakwentuhan ng ibang tao. Tayo ang bida. Pinag-aaksayahan nila tayo ng panahon. No? Yan yung tao, pinag-aaksayahan ng panahon ang mga... Halimbawa, may mga tao kayong chinichismis. Pinag-aaksayahan nyo ng panahon yung tao na yun. Ano, sayang yung oras. Pinag-aaksayahan ng panahon para sirain, para magalit. Sino ngayon ang pagod? Ang pagod ngayon yung mga chismosa. Sila ngayon yung pagod. Tapos tayo naman na pinag-usapan nila, kung pinag-usapan nila tayo, wala lang tayo, hindi naman tayo pagod, no? Sila may problema, yung mga nag-inis-nis. They also gave me gall for my food, and for my thirst they gave me vinegar to drink. So dito nagpipray si David na siya ay protektahan ni Almighty Father. Huwag siyang pabayaan. Dahil ipapakumbaba siya kay Almighty Father. So tayo magpapakumbaba rin kay Almighty Father. Humble ourselves before our Father.
Dahil gawa tayo sa alikabok. Hiningahan lang tayo ng tatay natin, kaya tayo nabuhay, kaya tayo naging living being. Make haste, O God, to deliver me. Lord, pwede request maging mabilis yung pag-save mo sa akin, sabi ni David. Kaya may mga trials and tribulations, alam na natin is kaya may trials and tribulations. Refined as silver is refined, tested as gold is tested. So yung mga trials and tribulations hindi matapos. Kaya lagi tayo magpa-pray sa tatay natin. Dahil responsibility tayo ng tatay natin. Siya ang gumawa sa atin. Responsibility niya tayo. Kaya ibigay natin yun sa tatay natin. Lord, ibinibigay ko sa iyo. I-deny ko na yung gusto ko. Ibibigay ko na sa iyo, Lord God, dahil ikaw nakakaalam ng lahat. Kaya mo kami ginawa. May plano ka para sa amin na mas maganda. Your will be done, O Father. Because He is our strong refuge. Do not cast me off in the time of old age. Do not forsake me when my strength fails. So hanggang sa pagtanda, pag matanda na kami, Lord, huwag mo may iwanan, huwag mo may bababayaan. Kahit na mahina na kami, Lord, huwag mo kaming iiwan. Bigyan mo kami ng justice, Almighty Father. I will hope continually and praise you yet more and more. Pupurihin kita ng napakadami. Hindi magpipigil or titigil ang pagpupuri ko sa iyong pangalan, Almighty Father. Nung bata pa ako, sabi dito David, tinuruan mo ako ng iyong mga magagandang gawain. Hanggang ngayon, Almighty Father, I will declare your wondrous works. Hanggang ngayong pagtanda ko, pupurihin kita. Ngayong old and gray-headed na ako, wag mo akong iwan until I declare your strength to this generation. Sisigawan ko sa buong mundo, ipagmamalakasan ko sa lahat ng generation, sa mga bata, sa mga sumunod sa akin, sabi ni David, ang power mo, that you are mighty and you are righteous. You have shown me great and severe troubles shall revive me again and bring me up again from the depths of the earth. Nakakaranas ako ng trials and tribulations. Inalaw mo yun, Almighty Father. Pero ikaw pa rin ang nagbibigay ng kalakasan sa akin. Ginagawa mo kaming perfect, gaya mo, Almighty Father. So dito sa mundo, kaya tayo may trials and tribulations, dahil din para rin tayo maging perfect, para tayo maging kagaya ni Jesus Christ. Dahil tayo ang real Israel. Ang meaning ng Israel ay man who struggled with God and man and prevailed. Hindi ang pinatutukoran ng Israel dito sa Bible. No? Ngayon, no? Sa New Covenant na kasi tayo, ang pinatutukoran ng Israel, yung mga tao, followers of the Almighty Father and Jesus Christ. Purified by fire. So, study na tayo, Psalms chapter 72. A Psalm of Solomon. Ito naman si Solomon. So, nung ito ay sinulat yung Psalm 60, 69, 70, and 71, matanda na si David. Ito naman, a Psalm of Solomon. Ito ay isang prophecy
patungkol kay Jesus Christ. Give the king your judgments, O God, and your righteousness to the king's son. Anak ni David, king's son, kasi nga, associated si Jesus Christ kay David, although hindi niya kadugo. Si David, adopted son si Jesus. Kaya yung mga adopted, no, ang dadala ng apelido or dadalang lineage ay galing sa nag-adapt sa kanya. He will judge your people with righteousness. Si Jesus Christ ang pinagtatungkulan dito. And your poor with justice. Kasi si Jesus Christ ang magja-judge sa atin at the last days. The mountains will bring peace to the people, and the little hills by righteousness. He will bring justice to the poor of the people. He will save the children of the needy and will crush or break in pieces the oppressor. Bibigyan ni Jesus tayo ng justice dahil si Jesus Christ ang pinadala ni Almighty Father. Nakalagay yun sa Book of Revelation. Ano nga yan yung Jesus as judge? Sa Book of Revelation. Verse nga yun. Revelation chapter 19. Ang pagdating ni Jesus Christ. Tsaka Revelation chapter 20. They shall fear you, si Jesus, ang katatakutan. Dahil nasa kanya ang justice, siya ang magja-judge sa mga tao. As long as the sun and moon endure throughout all generations. Kasi nga, sabay-sabay i-judge ang mga tao throughout all generations. Reward, sabay-sabay ibibigay. Kaya nga, throughout all generations, isahan lang nabagsakan to. Hindi na mauulit. Isahan lang yung pagja-judge. Kaya iniipon muna sa ngayon yung mga flames of fire na nasa heaven. Kailangan maging tao. At pag naging tao, dadanas ang trials and tribulations. And at the last days, ihiwalay ang chaff sa wheat. Yun ang pagja-judge ni Jesus Christ. They shall fear you as long as the sun and moon endure throughout all generations. You shall come down like rain upon the grass before mowing. Di ba pag yung may hamog yung grass, madaling tutubo bago, ano man tawag doon? Gupitin ang damo. Like showers that water the earth. In his days, the righteous shall flourish. Sa panahon ni Jesus Christ, yung mga righteous people, they will be blessed in abundance of peace until the moon is no more. Hanggang mawala ang moon. Ito hanggang mawala ang moon ha. Ba't mawawala ang moon? Dati nandito sa Revelation chapter 21. Verses 23 to 25. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light. The nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. Sino yung kings of the earth? No, nabanggit yung kings of the earth. Ang kings of the earth, in one way or the other, tayo yon na mga nagtitiwala kay Jesus Christ and the Almighty Father. Its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night
there, no? So balik ulit tayo dito. Kaya nabanggit na until the moon is no more, mawawala ang sun at saka ang moon, nakalagay sa book of Revelation. He shall have dominion also from sea to sea and from the river to the ends of the earth. So si Jesus Christ, binigyan ni Almighty Father and power, dominion and authority in heaven and on earth and under the earth. So nakikita natin na consistent ang mga plans ni Almighty Father. Walang lubak-lubak, walang dead end. Lahat nagko-converge, nag-unite lahat ng mga sinasabi ni Almighty Father. Yung ibang mga religious leader, ang daming loopholes. Yung Almighty Father, wala kang makikitang loopholes. Lahat. Yung Bible, pag binasa mo, buo. Those who dwell in the wilderness will bow before him, and his enemies will lick the dust. Pag sinasabing kumakain ng alikabok, pag kumain ng alikabok, talo, ibig sabihin. His enemies will lick the dust. Yung mga wicked people and the fallen angels. The kings of Tarshish and of the isles. Tarshish, it means wealthy place to, a distant and wealthy trading port. The kings of Tarshish and of the isles. Sining nabanggit na kings, lagi natin sasabi na ang mga kings ay tayo yon. Pero ang ating leader, King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ, siya ang mangunguna sa atin. The kings of Tarshish and of the isles will bring presents. Magbibigay ng ano ba yung presents na kailangan ni Jesus Christ? Worship and praise yon, yung presents. Hindi yon literal na ginto, kundi yung buong pagkatao ibibigay kay Jesus Christ. Dahil tayo ang kino-consider na valuable sa mata ni Almighty Father, sa mata ni Jesus Christ. Tayo ang valuable. Kaya ipe-present natin tayo yon na nagtitiwala kay Jesus Christ and the Almighty Father. The kings of Sheba and Seba will offer gifts. Banggit na yung kings, tayo rin to. Yung Sheba, Sheba means 7. 7, Sheba, it means completion. Yung mga tao na they've completed their time here on earth and are faithful to the Almighty Father. The kings of Sheba and Seba. Yung Seba naman, ito ay abundantly blessed, excessive blessings. Will offer gifts. Nabanggit natin yung Sheba, no? I-add ko lang. Di ba si Bathsheba, ang pangalan niya, Bathsheba, yung naging asawa ni David, na nanay ni Solomon. Ang tunay na pangalan ni Bathsheba, hindi naman Bathsheba. Hindi binanggit kung ano ang tunay na pangalan ni Bathsheba. Pero yun lang ang naging nickname niya. Bakit natin alam na hindi yun ang tunay na pangalan ni Bathsheba at nickname lang niya yun? Kasi dito sa Bible, may mga tao na iniiba ang pangalan. Iniiba ni Almighty Father ang pangalan, or may mga tao or may mga kings na iniiba nila yung pangalan ng ibang mga tao. Example, iniba ni Almighty Father ang pangalan ni Abraham. Ni Abraham naging Abraham. Si Sarah naging Sarah. Si Jacob naging Israel. Si Joseph, Zephanath Paneah. Iniba ng Pharaoh. Ngayon si Daniel, iba rin ang pangalan niya. At saka si Shadrach, Meshach, and Abednego. Iniba ng king ang pangalan niya. Pati na rin itong si Simon, naging Peter siya, iniba yung pangalan niya. So, kung ano yung distinct characteristic nila, yun ang ipinapangalan sa kanila para matandaan. And at the same time, example,
Sino yung napangalan? Sino yung, bakit nagkasala si David? Sino yung babae na yun? Para nakakahiya kasi na bigyan ng pangalan, iniiba nila ang pangalan. Nilalagyan ng alias. Kaya ibig sabihin ng Sheba, it means 7. And bath. Ano yung bath? Kasi nga, naligo si Bathsheba. Bakit siya naligo? Bath, tapos 7 days. Kasi katatapos lang ng kanyang period. Kaya tinawag siyang Bathsheba. Saan nga yun? Kasi may law, o balik naman tayo sa Book of Leviticus, may law kasi na pag may monthly period ang babae, madumi siya. And then, dito sa Leviticus chapter 15 verse 28, but if she is cleansed of her discharge, then she shall count for herself 7 days, and after that, she shall be clean. Kailangan niyang maligo para maging clean siya. At nabasa natin dito sa Samuel, asan na ba yun? Na katatapos lang ng monthly period ni Bathsheba, nung naliligo siya, nakita ni David. Kaya siya naliligo kasi katatapos lang ang kanyang monthly period. Asan na ba yung 1 Samuel? Dito sa 2 Samuel chapter 11. Verse 3. David sent and inquired about the woman, and someone said, "Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" Then David sent messengers and took her, and she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity, and she returned to her house. Kasi nga, katatapos lang ng kanyang monthly period, kaya ang pangalan niya, Bathsheba. Yun ang ipinangalan sa kanya. Bath, taking a bath, tapos Sheba, 7. Na nakalagay yung law na yon sa Book of Leviticus, no? Alam na natin kung bakit Bathsheba ang tawag sa kanya, kasi nagtataka ako, bakit Bathsheba? And then she was taking a bath. Nung kinuha siya ni David, kasi nga pala, katatapos lang ng kanyang monthly period. Kaya Bathsheba ang kanyang pangalan. Bath and then 7. No? Completion ng kanyang monthly period. Nagdaligo siya. Kaya natin nabanggit yung Bathsheba kasi the kings of Sheba and Seba. No? Naalala lang natin. Ibig sabihin ng Sheba ay 7. Complete number. Kaya nga yung weeks natin, di ba, 7? Days of the weeks, 7. Mabalik na tayo dito. The kings of Sheba and Seba. Seba means abundantly blessed. Kasi excessive to eh. Excessiveness. Will offer gifts. Sino yung kings? Tayo rin ito. The kings of Tarshish. The kings of Sheba and Seba will offer gifts. Bakit alam na tayo ito? Kasi nga nabasa natin sa Book of Revelation, verse 24 of Revelation chapter 21. And the nations of those who are saved shall walk in its light, and the kings of the earth bring their glory and honor into it. The kings of the earth. Kaya nga in one way or the other, tayo ang king kahit hindi tayo mayaman dito sa mundo. Dahil nga, ang leader natin, King of Kings, si Jesus Christ. Sino yung mga King of Kings? So may mga kings. Yung mga kings, may leader pa na King of Kings, si Jesus yon. So ang leader natin si Jesus Christ. Verse 11, yes, all kings shall fall down before him, all nations shall serve him. Sinong nation ito? Throngs of people, itong nation na to, na
titiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. I-worship si Jesus Christ. They will prostrate before the King of Kings and Lord of Lords. Verse 12, for he will deliver the needy when he cries, the poor also, and him who has no helper. Pati na rin yung walang tumutulong. Hindi pa babayaan ni Almighty Father yung mga tao nag-iisa. He will deliver the needy when he cries. Poprotektahan. Iingatan, tutulungan. Pati na ang mga mahihirap, hindi lang yung mga needy. Magkaiba kasi yung needy at saka poor. Yung poor, there are people who are poor in spirit. Okay? And him who has no helper, yung mga walang tumutulong sa kanya. He will spare the poor and the needy and will save the souls of the needy. Yung ibang mga tao, ayaw nilang marinig yung word na needy, nangangailangan. Pero hindi tayo mahihiya dahil needy naman talaga tayo. Nangangailangan tayo ng tulong. Kasi nagkaroon ako dati ng online job. Kailan ba yun? 15 years ago, uso na yung online job noon, tapos sa bahay lang. Ang sabi ng Australian boss ko, ayaw yun ang word na needy. Ano lang daw, ayaw rin niya ng word na poor. Ewan ko, gusto niya ng mga politically correct words. Hindi ko na maintindihan ba't ganun yung mga tao. Gusto nila mga politically correct words. Ayaw gawing diretso ang usapan. Gusto pa ng paligoy-ligoy, no? Pangit yun. Diretsahin na, no? Tayong lahat needy tayo, nangangailangan tayo. Kahit na yung mga tao na rich in material gains, needy rin sila. Hindi lang sila aware dahil yung puso nila at yung heart nila nababalutan ng mga things of this world. Akala nila yun ang kailangan nila. Hindi nila alam na kailangan natin ay ang tatay natin at si Jesus Christ. Ang real treasure. Verse 14, he will redeem their life from oppression and violence, and precious shall be their blood in his sight. Yung mga dugo natin, precious sa tingin ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Dahil, bakit precious? Dala-dala natin ang pangalan ni Jesus Christ. Kaya importante tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kung alam lang ng tao kung gaano tayo kaimportante. Siguro, kung sinusunod lang natin si Almighty Father, yun, alam natin na tayo ay importante. Pero kung we are disobedient, hindi natin alam na tayo pala ay importante sa tatay natin, na tayo ang kanyang treasure. May mga tao sa kalye, no, na nagdodroga sa ibang mga country. Huwag tayo mayo dito lang sa country na itong mga nagdodroga. Hindi kasi nila alam na sila ay treasure ni Almighty Father. And may responsibility tayo to tell the people na mataas ang value natin. Dahil galing tayo sa tatay natin. Binigyan niya tayo ng buhay. Yung iba, inaabuso nila yung katawan nila. Inaabuso nila yung ibang tao. Kasi hindi nila alam yung value ng tao. Kasi yung mga tao na nang-aabuso ng kapwa-tao, tingin kasi nila sa sarili nila, mababang klase ng nilalang sila or tao. Kaya ngayon, dahil tingin nila mababa silang tao, nang-aabuso sila ng kapwa-tao dahil ang isip nila mababa ring klase.
or walang value din yung tao na kanilang inaapi. Sinisinungalingan sila ni Satan. Sige, apihin mo yan, walang kwentang tao yan. O, demon possession. Sige, apihin mo yan. Imanipula mo yung tao na yan, walang kwenta yan. Kaya ang kapareho mo yan. Yun ang kasinungalingan ni Satan. Pero hindi alam ng tao na tayo ay lahat tayo valuable. Tayo ang kayamanan ng tatay natin. Kaya nga pinadala niya si Jesus Christ para i-save tayo dahil tayo ang kayamanan. Hindi aware ang mga tao. Ang akala nilang kayamanan ay yung yayaman sila dito sa mundo, magbibigay sila ng pera, tapos yayaman sila. Ang akala nila yun ang kayamanan. Hindi nila alam na sila mismo, sila ay ang kayamanan, na tayo mismo ang kayamanan. Hindi ang mga bagay sa mundo na to. He will spare the poor and needy and will save the souls of the needy. He will redeem their life from oppression and violence, and precious shall be their blood in His sight. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, magmahala, no? Dahil importante tayo. Kahit na makasalanan tayo, si Jesus Christ, yung blood niya, precious, namatay siya for us. He died on the cross for our sins. Kaya mataas ang value natin. Ang value natin, yung blood ni Jesus Christ. Priceless. And he shall live, and the gold of Sheba will be given to him. Gold of completion will be given to Jesus. Si Jesus kasi itong him The gold of Sheba. Bakit gold? Mga tao na naman ito, gold of Sheba. Mga tao na 7, no? Yung completion, resting already with the Almighty Father. Ibibigay kay Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung nasaan ako, gusto ko, kasama ko kayo to reign with Him in His kingdom that will never end. O, tingnan mo, konektado. Prayer also will be made for Him continually. Magpe-pray din tayo kay Jesus Christ. We will use the name of Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, use my name. Kaya nga dito, prayer also will be made for Him. Kadugtong na naman ng sinabi ni Jesus. Ano ba to? Anong book yun? Use my name. Sabi ni Jesus. John chapter 14 verse 13. And whatever you ask in my name, that I will do, and that the Father may be glorified in the Son. John chapter 15 verse 16, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. And then in Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Colossians to book of Colossians. And then in Philippians chapter 2 verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those in earth and of those under the earth. Hindi naman pangalan ni Jesus. Sino magsasabing hindi God si Jesus? God also si Jesus. He's also God like our Father. Asa na pa yung mga... Ang daming proof naman dito sa Bible. Bakit mali ang turo ng mga yon? Hindi ko maintindihan. Ba't hindi nila naiintindihan ba? Hindi ba sila nagbabasa ng Bible? Konektado. Book of Psalm, and then Book of Philippians, Colossians, and Book of John. Prayer also will be made for him continually, and daily he shall be
praised. Pupurihin natin ang pangalan ni Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Yung mga religious leader ninyo, hindi anointed yun. Ang anointed, si Jesus Christ. Yan na naman eh. Sino bang kausap ko? Kaya wala lang nanonood dito na iinis na sila eh. Wala. Mali kasi kayo. Kung ano ang nasa Bible, yun ang susundin, ha? Invento kayo ng invento. Huwag kayong mag-invento. Magagalit si Almighty Father. Iniiba ninyo yung nasa Bible. New King James Version. Itong version na to, baka sabihin nyo, ba't ibang version yan? Kahit ibang version yan, same pa rin ang meaning. Yung mga nagtuturo lang, puro kasinungalingan. Inaakma nila sa sarili nilang relihiyon, sa sarili nilang paniniwala. May nakita ko sa internet, ang ginagawa niya, hindi siya naniniwala sa religion din. Ano ang ginagawa niya? Nagbabasa siya ng Bible. Ha? Isa-isa tayo magbabasa ng Bible. Hindi kasi ito by group. Asan na yung group ni ano? O pasok na sa heaven. Hindi by group. Walang ibang pangalan dito. Si Jesus lang ang itinaas ng pangalan. Walang ibang pangalan. Old Covenant or Old Testament, si Jesus. Hanggang sa New Covenant, New Testament, si Jesus pa rin. Yung mga religious, ninyo, na mga sinasamba nyo ng mga taong namatay. Wala dito naman na. Napofrustrate ako. Ba't ganon? Kasi nga, ba't ganon yung turo ng ibang mga tao? Minsan, sasabihin nila, Christian sila. Pero bakit iba yung nandito sa Bible, sa sinasabi nila? Nagsisinungaling sila. Ang salita ni Almighty Father, true. Kung gusto nyo nang makakabasa ng katotohanan, ng truth, Bible ang babasahin ninyo, hindi leaflet, hindi yung mga babasahin na ginagawa ng religious leader ninyo na pinapadistribute, o yan, babasa mo yan, para yun. Hindi yun, ito ang Bible. Para kayo mismo makakita. There will be an abundance of grain in the earth. On the top of the mountains, its fruit shall wave like Lebanon. And those of the city shall flourish like grass of the earth. So abundance ito for all eternity. His name shall endure forever, si Jesus. His name shall continue as long as the sun, and men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed, si Jesus Christ. Son of man, Son of God, Jesus Christ. So si Jesus Christ, kasama na siya ni Almighty Father. Even before this world was created. Nagkatawang tao siya, kaya siya inilagay sa womb ni Mary. Ulitin ko, fertilized egg na si Jesus. Nang nilagay ng Holy Spirit sa womb ni Mary, si Jesus. Fertilized egg. Sasabihin nyo, imposible naman. Walang imposible kay Almighty Father. Ngayon, ang dami ng mga surrogate mother, no? Na nag-IVF. Ano ba yung intra? Ano ba yung IVF? Basta fertilization. Yung inilalagay sa tiyan, yung fertilized egg na para mabuntis yung babae. Fertilized egg na nilalagay sa tiyan. Kaya hindi imposible yun na si Jesus
fertilized egg na siya, ba't ayaw niyong maniwala? Gusto niyo kasi, meron bang egg cell si Mary? Walang egg cell si Mary. May egg cell man si Mary, pero walang nakuha si Jesus Christ na egg cell kay Mary na nasa tiyan. Kasi nga, fertilized egg na si Jesus. So si Joseph, adopted son niya si Jesus. Kaya si Joseph, descendant siya ni David. Kaya si Jesus, descendant din ni David, associated kay David. Through adoption. All nations shall call him blessed. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only does wondrous things. Kaya nga nakalagay ito, purihin si Almighty Father. Dahil gumagawa siya ng mga wonderful things, amazing things. And blessed be his glorious name forever. And let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. So be it and so be it. Ganun. The prayers of David, the son of Jesse, are ended. So si Jesus Christ, hindi lang siya King of Kings and Lord of Lords ng isang group of people, kundi lahat tayo, Jews and Gentiles alike. Napakabait ni Jesus Christ. Pinatawad niya yung mga taong nagbetray sa kanya. Ang hirap no, ng ginawa ni Jesus Christ. Tayo ba, mapapatawad ba natin yung mga taong nagbetray sa atin, nanakit sa atin? Mapapatawad natin. Dahil nasa heart natin, si Jesus Christ. Very forgiving, just like our Father. Pero si Jesus, strict siya. He upholds justice and truth. And very particular about righteousness. Dapat susundin yung kung ano ang gusto ni Almighty Father. Yun ang pinag-uutos din ni Jesus Christ. Holiness and righteousness. To obey the words of our Father. Dahil si Jesus Christ, sinunod niya si Almighty Father and He's victorious. Kaya nga, gagayahin natin si Jesus Christ. Napakahirap. Mas mahirap pa yung pinagdaanan ng Jesus Christ kaysa sa pinagdadaanan natin. Walang bahay si Jesus Christ. Yung damit niya, ilan lang. Wala siyang si Jesus Christ, wala siyang daladalang ginto. Wala siyang, simple lang ang damit niya. Simple lang ang sinelas niya. Slippers niya. Simple lang ang mga pagkain niya. When he was still a baby, anong kinain niya? Curds and honey. Yung curds, mga namuong gatas na yun. Papunta na sa pagkapanis. Napabayaan si Jesus when he was a baby. Dahil after manganak ni Mary, after ipanganak ni Mary si Jesus, nagkaroon agad ng kasunod. Nagkaroon ng sariling anak si Mary tsaka si Joseph. Nakalagay naman sa Bible, no, na may kapatid si Jesus Christ. Mga anak yon ni Mary kay Joseph. Kaya si Mary, hindi siya forever virgin, ha?
Ba't gustong-gusto niyong isiksik si Mary? Gustong-gusto niyo isiksik si Mary, no? Gustong-gusto niyo isiksik si Mary sa Bible. Bakit gustong-gusto ninyo? Kasi gaya nga ng nasa book of Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, in the book of Isaiah and Jeremiah, saan pa ba? Sa book of First Kings and Second Kings, yung sinasamba ni sino sumasamba doon? Yung asawa ni King Ahaz, si Jezebel. Sinong sinasamba ni Jezebel? Yung ginagawan pa ng cake, si Ishtar, Astarte, Esther, Asherah, babae yun. So para masamba ng mga tao, up to now si Asherah, iniba ang pangalan. Inilagay sa Easter. Kaya nagkaroon ng rabbit at itlog. Pag inaalala natin yung pagkapako ni Jesus sa cross, bakit may rabbit at itlog? Wala, hindi naman konektado yun kay Jesus. Yun ay fertility goddess, si Asherah. So para hindi malimutan ng mga tao si Asherah, ang ginawa ni Constantine, pangalanan nating Mary. Yun ang ginawa. Ginawang Queen of Heaven. Walang Queen of Heaven. Ang King, si Jesus Christ. At ang God natin, si Almighty Father. Si Jesus Christ, He is also God. Si Almighty Father, King din siya. Pero walang Queen. Ha? Walang Queen. Yung sinasabing queen dito sa Bible, Queen of Heaven, si Asherah yon, Astarte, ulit-ulit ko. Pagan tradition, pagan beliefs yon. Na pag marami kayong sinasamba ng mga pangalan ng mga tao na namatay na, that's paganism. Pag sumasamba kayo sa mga statue, paganism. Sumasamba kayo sa mga bagay na may mga charm, paganism yon. Baka sabihin, hindi, naka-display lang naman. O sige, display lang ha. Bakit nilalagyan mo ng kandila? Bakit nilalagyan mo ng flowers, kandila? Anong ibig sabihin mo nun? Bakit pag nagpe-pray ka, doon ka tumitingin? Kung hindi mo sinasamba. Bine-venerate mo. Yun din yun. Iniba mo lang ang pangalan. Ha? Veneration, sinasamba mo rin yun. Venerate eh. Nirespeto mo yung kahoy. So, dito tayo sa Psalm chapter 73. Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart. Sa mga pure in heart, sa mga righteous people. For now we are not yet pure, we are not yet perfect, but time will come, we will be perfect like Jesus. Kaya nga meron tayong mga trials and tribulations. Ayaw nyo na ba maging perfect kasi sa trials and tribulations? Maganda yung plano ni Almighty Father. And He will fulfill it. Kay Almighty Father, tapos na. Nulit ko, tapos na ang istorya ng mundo na to. Kita na ni Almighty Father yung resulta. May mga iniintay pa lang. Kayo na yung iniintay. Mag-decide.
Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart. But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. It's a psalm of Asaph, no? Nakalagay dito. Sino nga ba si Asaph? So, ito si Asaph, 1 Chronicles chapter 16 verse 4 to 5. Si Asaph. And he appointed some of the Levites to minister before the ark of the Lord, to commemorate, to thank, and to praise the Lord God of Israel. Asaph the chief, and next to him Zechariah, then Jael, Shemiramoth, Jehiel, Mattathiah, Eliah, Benaiah, and Obed-Edom. Jael with stringed instruments and harps, but Asaph made music with cymbals. Ito si Asaph. Kanta niya para kay Almighty Father. Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart. But as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Nainggit daw siya sa mga mayayabang. Nakikita kasi niya yung mga mayayaman. Nainggit siya sa mga mayayaman, tsaka sa mga wicked people. For there are no pangs in their death, but their strength is firm. Nainggit siya kasi nga walang pain sa kanilang kamatayan. Maganda ang buhay nila, maayos, wala silang trials and tribulations, at saka malakas sila. They are not in trouble as other men, nor are they plagued like other men. Kaya nga, di ba may mga tao na, bakit kung sino pa yung mayaman, yun pa ang walang problema. Kung sino yung mahihirap, yun pa yung mga maraming trials and tribulations. Ganon din si Asaph, nainggit siya. So yung nangyayari ngayon sa buhay natin, nangyari na rin noon. There's nothing new under the sun. Na nakalagay sa book of Ecclesiastes. Verse 6, therefore pride serves as their necklace, violence covers them like a garment. Pride serves as their necklace. Mataas ang tingin, gano'n. Nakairap. Nakalagay, makapal yung necklace, mataas yung tingin, no? Pride serves as their necklace, violence covers them like a garment. Punong-puno ng violence sila, wickedness, para lang yumaman. Their eyes bulge with abundance. Lumalaki ang mata dahil nga, ito ay figuratively speaking, no? Dahil sa kayamanan nila. They have more than heart could wish. Napaka mayaman sila. Mas marami pa ang meron sila. Anto yung hindi na naghihirap, no? Yun ang ibig sabihin. Mga mayayaman, mayayabang. They scoff and speak wickedly concerning oppression. They speak proudly or loftily. They set their mouth against the heavens. Galit sila kay Almighty Father. Yung mga wicked people, ng mga mayayabang, pero abundant ang buhay nila dito sa mundo. And their tongue walks through the earth. Pag sinasabing tongue walks through the earth, yung kanilang mga salita kumakalat sa iba-ibang lugar. Ibig sabihin meron silang authority. Therefore, his people return here, and waters of a full cup are drained by them. Inuubos nila ito ay mga proud, wicked, greedy people, power-hungry people. Mayabang, arrogant.
Inuubos nila yung kayamanan. Gusto nila kanila lang, sila lang ang maka-experience ng kaginhawahan sa buhay. And they say, how does God know? And is there knowledge in the Most High? So yung mga wicked people na to, up to now, meron pa rin. Paano malalaman ni Almighty Father? Paano malalaman ng Diyos? Meron ba siyang alam ba niya? Hindi niya alam. Yun ang akala ng mga tao na hindi naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Behold, these are the ungodly. Yun nga, binabanggit yung mga ungodly people na mayayabang, haughty, prideful, wicked, greedy, who are always at ease. They increase in riches. Yumayaman sila. Kahit wicked sila, yumayaman sila kasi nga nangaabuso ng tao, nang mamanipula ng tao, at yung bibig nila magaling magsalita ng kasinungalingan. Ang daming tao dito sa mundo na hindi naniniwala kay Almighty Father, yung mga mayayaman, kasi ang pinagmamalaki nila ay ang kanilang kayamanan. Verse 13, surely I have cleansed my heart in vain and washed my hands in innocence. Na humingi siya ng kapatawaran kay Almighty Father kasi nga nainggit siya, nagkaroon siya ng inggit si Asaph. Verse 14, for all day long I have been plagued and chastened every morning. Pinarusahan siya ni Almighty Father. If I had said, I will speak thus, behold, I would have been untrue to the generation of your children. Magiging sinungaling ako, sabi ni Asaph, sa generation, sa mga anak ni Almighty Father. Kung siya ay magsasalita, if I had said, I will speak thus, behold, I would have been untrue to the generation of your children. So pinarusahan siya ni Almighty Father. He had been plagued and chastened every morning. When I thought how to understand this, it was too painful for me. Nung naisip ko kung paano ko maintindihan to, bakit ganun ang mga mayayaman? Masama ang kanilang ginagawa, pero yumayaman sila. Ngayon, nung iniisip ko to, napakasakit para sa akin, sabi ni Asaph. Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Hanggang sa kinausap ko si Almighty Father. At doon ko naintindihan kung ano ang kasasapitan nila. Kasasapitan ng mga wicked, haughty, prideful, greedy men. Anong kasasapitan ng mga greedy people na gusto nila sila lang ang umangat sa buhay, nang aabuso ng kapwa-tao? Anong kakasapitin nila? Anong mangyayari sa kanila? Nung naintindihan to ni Asaph, naintindihan na niya, nung kinausap niya si Almighty Father, naintindihan na niya kung ano ang kasasapitan ng mga tao na mayayabang. Tao na nanggagamit ng kapwa-tao. Alam na ni Asaph. Surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. Pag sinasabing slippery places, mabilis mahulog yun. Madaling masira. Oh, how they are brought to desolation as in a moment. Madali silang tupukin. They are utterly consumed with terrors. As a dream when one wakes, as a dream when one awakes, so Lord, when you wake, you shall despise their image. Yung mga tao na yumayaman dito sa mundo pero abusado, nagmamanipula, ng gagamit ng kapwa-tao. Kahit mayaman sila, meron silang kapupuntahan, meron silang paglalagyan. Ilalagay sila ni Almighty Father sa tama nilang pwesto. Saan yun? Sa eternal damnation.
Verse 21, thus my heart was grieved and I was vexed in my mind. Naguluhan ako at ako ay umiyak. I was so foolish and ignorant. I was like a beast before. Napakatanga ko. Foolish, no? Foolish, stupid, moron, imbecile. Ano pa ba? And ignorant. Pag sinasabing ignorant, alam mo, pero in-ignore mo lang. Kasi nga, yung root word ng ignorant ay ignore. Ini-ignore mo, sinasawalang bahala mo lang. Iba yung innocent. Yung innocent, wala ka talagang alam. Para kang bata na walang alam. Pero pag ignorant, na-inform ka, pero in-ignore mo. So, sabi niya, siya ay foolish and ignorant. I was like a beast before, yung para ako naging hayop. Kasi nga, sa ugali niya na nagkaroon siya ng inggit sa mga taong mayayaman. No, nandito yung nakalagay, oh. Sinukusap ko. Kahit na puro kasama ng ginagawa nila, yung mayaman sila. Hindi sila natatakot. Kaya nga nakalagay sa verse na, I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Ngayon, nung ma-realize niya yun, pinare-realize sa kanya ni Almighty Father, he felt so foolish and ignorant dahil para siyang hayop kay Almighty Father. Kasi yung hayop, hindi nag-iisip yun. Ano lang sila, yung, kung ano lang yung nakasanayan nila, yun na yun. Ganun ang mga hayop. Nevertheless, I am continually with you. You hold me by my right hand. Pero Lord, hindi mo ako hinayaang mapalayo sa'yo. Hinawakan mo ko. Kasama mo ko. Sinama mo ko. Nang iyong pinalakas mo ang loob ko. You strengthened me. You hold me by my right hand. Pag sinasabing right hand, pinalakas mo ko. You will guide me with your counsel and afterward receive me to glory. Habang nabubuhay ako dito sa mundo, ikaw mag-guide sa akin kung ano ang gagawin ko. And afterwards, pagtapos na ang buhay ko dito sa mundo, tatanggapin mo ako sa iyong gloriousness. Sabi ni Asaph. Whom have I in heaven but you? Ano bang meron ako sa heaven kundi ikaw? Ang ganda nito. Sino bang pupuntahan ko sa heaven? Ikaw lang naman, sabi ni Asaph. Whom have I in heaven but you? Wala akong ibang hangarin, sabi ni Asaph, kundi ikaw. And there is none upon earth that I desire besides you. Wala sa mundong ito ang gustong-gusto ko, kundi ikaw lang ang dinidesire ko, ikaw lang gusto kong makasama, Almighty Father. Sabi ni Asaph. Ang ganda, di ba? My flesh and my heart fail. Maging mahina man yung katawan ko at ang puso ko, but God is the strength of my heart and my portion forever. Si Almighty Father, siya ang kalakasan ng puso natin at siya ang ating treasure for all eternity. For indeed those who are far from you shall perish. Yung mga tao na malayo sa'yo, hindi ka kinikilala, Almighty Father, yung disregard ka, yung hindi ka in-acknowledge, yung mga tao na yun, Almighty Father, sila ay masisira. Sila ay mabubulok. You have destroyed all those who desert you for harlotry. Or, you have destroyed all those who are unfaithful to you for harlotry. Kaya dapat maging faithful tayo kay Almighty Father. Kasi, pag faithful tayo kay Almighty Father, blessings upon blessings ang ibibigay niya. Pero kung if we are unfaithful, if we desert our Father, iwan natin tatay natin at mag-decision tayo ng tayo lang, masisira tayo. Pag sinasabing harlotry dito, kadumihan to. You desert you for harlotry.
Sometimes yung harlotry, yung nag-worship ka ng images, harlotry yun. Ibinibenta mo yung sarili mo para lang yumaman. Yun yung harlotry. Ibinibenta mo yung morals mo or principles mo or yung integrity mo para lang sa mundo na to. Yun ang ibig sabihin ng you have destroyed all those who desert you for harlotry. Sisirain ni Almighty Father. Paano sisirain? Eternal damnation. Second death. Sa impyerno yon. Wala nang labasan doon. But it is good for me to draw near to God. Mas mabuti pa sa akin ang mapalapit sa Diyos. I have put my trust in the Lord God that I may declare all your works. Nagtitiwala ako sa iyo, Almighty Father. Nang sa ganon, masabi ko sa mga tao ang iyong gloriousness, ang iyong mga gawain na napakaganda. Sabi dito, no? Ito ay a Psalm of Asaph. Kaya hindi tayo dapat mainggit sa mga people na yumayaman dito sa pamamagitan ng panloloko sa kapwa-tao. Hindi kayo nanloloko ng kapwa-tao. Kung hindi kayo nanloloko ng kapwa-tao, hindi kayo nagmamanipula. Very transparent ba kayo sa mga kontrata na ipinapakita nyo sa mga tao? In-enable nyo ba ang inyong kumpanya na manloko ng inyong mga customers or kliyente? Halimbawa, nagbebenta ka ng kotse. May mga ano doon, may mga small clauses doon. I-disclose mo ba? Sinasabi mo ba? O itinatago mo? Magandang klase ba talaga minibigay mo sa mga ano, or kung gusto mo lang talaga makabenta at kumita? May malasakit ka ba sa kapwa-tao mo? Dapat, ano ba, kung kotse, sabihin mo, ano ba ang magiging sira nito in the future? O, di sasabihin sa'yo, ganito lang po ang takbo niyan, dahan-dahan lang. Sabihin niyo, hindi yung mabilis ang takbo niyan. Pati na rin yung pag-change oil, may bayad pala yun, akala ko libre. Pag ganun naman, may bayad pala yun, akala, bakit nyo sinasabi na magpa-change oil kayo dito, balik kayo dito? Bakit nyo sinasabi yun? May bayad naman pala yun, akala ko libre. Hindi naman pala libre. No. Ba't ganun? Hindi pala libre. At saka sabihin nyo lang din na yung sasakyan, 5 years lang yun ha, lalabas na ang sira nun. Or example, sa mga bangko, kukuha kayo ng insurance. O yan, sabihin nyo yung totoo, hindi yung kikita kami dito, yung kumpanya namin, pero kikita rin kayo. Pero hindi mo agad-agad makukuha yung pera mo, meron pang kaltas yun. So yung kinukuhenta namin sa iyo na makukuha mong pera, may kaltas yun ha. Hindi nyo sinasabi yung kaltas eh. May tax yun. Sino nagbebenta ng insurance dito? Minsan pa may mga tinatakot, pag namatay ka, saan ka pupunta? Kailangan meron ka ng plano, meron kang... Hindi na problema yun. Hindi pinaproblema yun eh. Ginagawa nyo ng problema para kumita kayo. Kung yung mga mahihirap nga eh, may kinapupuntahan sila eh. Tapos kayo, hindi mag-ipon tayo para may ano tayo. Hindi nyo ba naiisip? Pinapa-worry kayo ng mga tao. Yung mga plan na yan. Walang magagawa ang tao kung ano, ha? Walang magagawa ang tao na ilibing. May pupuntahan, ililibing ka, huwag kang mag-alala. Yung mga tao kasi, pinaproblema nila, ililibing ba ako? Wala akong plan. Huwag ka mag-alala, ililibing ka. Hindi ka pwede nakatiwang-wang yan sa kalye dahil bawal. Pati yun pinaproblema. Ba't ganon?
Wala namang binabayaan si Almighty Father ng mga ganung klaseng tao na nasa kalye, nakatiwangwang, itinapon. O ano naman, bulok na yun, wala na yun, katawan lang natin to, ha? Gawa sa, ano to, sa putik. Kaya nga di ba bang tumatanda tayo, nag-aamoy putik na tayo. Ba't gano'n yung mga tao? Hindi ko maintindihan, hindi ko... Pabulok na yun eh. Pabulok na ang tao. Tapos, bibentahan mo ng plan para ay, mamamatay ka rin eh ha. Alam mo, mamamatay ka rin. Kaya kailangan bumili ka ng plan. Oo nga, mamamatay na nga yung mga tao, no? Hindi naman talaga, yun ang talagang mangyayari sa tao na mamatay. Pero, bakit bibili ka ng plan? Eh, yung mga mahihirap nga, wala naman silang plan, pero naililibing sila. Ba't ganon? Ginagawa nyo ng problema yung tao, ha? Niloloko ninyo. Nasusort out din. Natatapos din. Ano ba yan? Kitas, namumroblema kayo? Ba't ganun? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi pa babayaan ng tao na sa kalye lang kayo, nakahiga lang sa kalye, nabulok na. Hindi kayo aso. Kung yung aso nga, tinatabi eh, no? Inililibing nga. Hindi ko maintindihan yung logic na yun eh. Ba't ganun? Iniingatan tayo ni Almighty Father. May nagpapakalat ng balita na puro ano daw, magkakaroon ng ano, yung dry spell nga. Na kay Almighty Father yon, kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Iingatan tayo ng tatay natin. Ba't ganyan kayo? Sasabihin niyo na nagtitiwala kayo kay Almighty Father, pero natatakot naman. Sobra. Hindi ko maintindihan sa tao. Mag-iipon ng madaming ano. Hindi nalilate si Almighty Father na magbigay ng blessings. Ha? Hindi nalilate si Almighty Father. Yung time nga na, ano, di ba? Nung walang trabaho lahat ng tao sa buong mundo. O di ba buhay? Buhay yung mga tao. Si Almighty Father lahat ang gumagawa ng paraan. Tapos problema kayo. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan sa mga tao. Tapos sasabihin nila may pananampalataya sila kay Almighty Father. So wala kayong faith, no? Tutulungan nyo si Almighty. Hindi nyo matutulungan si Almighty Father. Wala tayong kakayahang tulungan si Almighty Father. Dahil siya ang powerful, tayo hindi. Ano lang ang gagawin? Susundin natin yung tatay natin. Mamahalin natin siya. Pupurihin natin ang pangalan niya. Yun lang ang nire-require sa atin ng tatay natin. Sundin ang kanyang mga statutes, ordinances, ang covenant, yung law. Yun lang naman. Hindi magawa ng tao. Bakit? Kasi nga matigas ang ulo natin tapos ngayon matatakot tayo. Para wala tayong takot, sundin natin si Almighty Father. Para wala tayong guilt. Kasi yung guilt, yun na nagiging hindrance eh. May guilty ako, paano ako makakalapit kay Almighty. Para mawala yung guilt, hamingin ng kapatawaran kay Almighty Father. Sabi niyo, ay, nasasabi mo lang yan, madali lang para sa'yo kasi hindi mo naranasan. Naranasan ko yung naranasan ninyo, ha? Ayun ang kausap ko. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Ang dami ninyong kamag-anak sa paligid ninyo. Saan mo kayo nakatira? Magkakasama kayo. Ako wala akong kasama pero binubuhay ako ni Almighty Father. Hindi nyo naiintindihan. Lagi yung sinasabing buti pa sila. Yung kayo, nakikita nyo ba yung kinalalagyan nyo ngayon na napakaganda? Yung kinalalagyan ni Jesus hindi maganda. Wala siyang sariling libingan si Jesus Christ nung nilibing siya. Hiniram lang yon. Wala siyang plan. Wala siyang St. Peter's plan. Hiniram lang yon. So bakit kayo mag-worry sa mga ganon?
Buhay si Jesus Christ, kaya buhay din tayo. Hindi ko maintindihan sa tao. Lord, ba't ang gulo ng mga tao? Tayo ang magulo no? Not having faith in the Almighty Father is considered a sin. Wala tayong pananampalataya sa tatay natin. Hindi ba kayo naniniwala na mahal tayo ni Almighty Father? Hindi ba tayo naniniwala na malaki ang value natin? Kung hindi ka naniniwala na malaki ang value mo, di hindi ka malaki ang value. Mahal na mahal tayo tatay natin, hindi niya tayo pababayaan. Hanggang sa pagtanda natin. Tanda na rin ako. Lahat tayo tatanda, mag-aamoy lupa na. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Hindi lang itong buhay na to ang meron tayo. May life after this life on earth. And that's with our Father and Jesus Christ. Iingatan tayo. Magbabasa tayo ng Bible, magpe-pray tayo. And we will use the name of Jesus Christ. Kung alam lang natin kung gaano tayo kamahal ng tatay natin. Sinasabi ninyo na alam ninyo kung gaano kamahal tayo. Pero wala naman kayong pananampalataya kay Almighty Father. Hindi naman kayo nagpe-pray kay Almighty Father. Ibang tao ang tinatawag ninyo pag nagpe-pray kayo. Hindi si Jesus Christ ang tinatawag ninyo. Tapos sasabihin niyo may pray kay Almighty Father. Inconsistency yun. Perfect love drives out fear. Yung pagmamahal sa atin ng tatay natin ay perfect. Kaya dapat hindi tayo matakot. Nakakatakot talaga. Ha? Yung mga kinakaharap natin dito sa mundo kasi it's mga uncertainties. Pero dahil si Jesus ay buhay, certain tayo, we are sure that our Father is with us. Thank you, and God loves us all so much.